Hello guys, magandang hapon. Ngayon ay nandito na naman ako sa aking sasakyan kasi magde-deliver na naman tayo doon sa dati. So magda-drive tayo ngayon tapos magbibigay na naman ako sa inyo ng mga konting tip and tricks sa ating pagda-drive na makakatulong sa atin sa ating pagmamaneho. So panoorin natin pagkatapos ng intro. Take 2. So, magbibigay na naman ako ng mga konting tip at tricks para sa inyo. So, panoorin nyo pagkatapos ng intro. Pasok! So, siyempre guys, bago tayo umalis, pagka tayo umaalis, bago tayo mag-alis, i-check natin yung sakyan. Unang-una yung oil niya, saka water niya. So, kailangan lagi siyang nasa level kasi mas delikado yan pagka medyo mababa na. So, isa yan sa mga kailangan nating tandaan bilang driver. Isa yan sa pinaka-importanting way na kailangan natin gawin bago tayo umalis ng garahe. Sabihin natin ganun, papunta doon para makarating tayo ng maayos sa ating paroroonan. So, babalik ako guys. So, let's go guys. Tuloy na tayo. Kaya ng dati, biyahe na naman tayo. So, kagaya kanina na sinabi ko na bago tayo umalis doon sa ating garahe, mag-check tayo ng mga importante sa ating sasakyan, kagaya ng mga langis at saka mga tubig. So isa yan sa mga kailangan natin i-test bago tayo umalis kasi isa yan sa mga pinaka-importanting gagawin natin bilang driver. Kasi kung kunyari medyo hindi natin sinasadya pero hindi natin na-check, tapos sa ibang lugar doon tayo nagkaroon ng naubusan tayo ng langis. So malaking problema yon. Or naubusan tayo ng tubig, problema din yun kasi mag-overheat tayo, siyempre natural yun. So ngayon magbibigay na naman tayo ng mga ilang tips at tricks na sa pagdadrive na pwede natin pakinabangan sa ating para sa mga ka-tailor natin na wala pang idea or beginner pa sa larangan ng pagdadrive. So, ito, makakatulong ito sa inyo guys kasi yun, gagawin natin yung mga tip na ibibigay ko sa inyo. Ibig sabihin yung magbibigay tayo ng mga tip para sa inyo na sadya namang mapapakinabangan nyo bilang sa inyong pagdadrive na mga technique. So ngayon palabas na tayo, andito na tayo sa So bago ko nga pala makalimutan, gusto ko lang i-shout out yung mga kumpare ko doon sa Marikina at sa Kilab. Shout out sa inyo pare. Sa kay Rodel Morales at saka kay Ronel Bert Morales pare. Happy Tagay Day. Biro lang. So ngayon nandito na tayo. Itong lagi ninyong makikita dito na dinadaanan ko kasi halos ito yung daanan ko lagi na pag ng mga kung pupunta ako magde-deliver, may dala ko dito ngayon ng mga naman para i-deliver natin doon sa dati na natin pinuntahan. So kung napanood nyo yung guys na yung mga sa pagdadrive natin, may mga ilang tip na rin ako doon na binibigay na para lang sa
para makakatulong sa atin bilang mga katilor na nagda-drive. So malaking tulong yun sa atin kasi para magkaroon tayo ng idea para sa kagaya ng pagiging defensive driving, yan, mga ganun, mga ano at hindi pwedeng gawin natin sa ating pagmamaneho. Yon, mga ganon klaseng ano niya. So ngayon medyo maulap ngayon kasi parang maulan ngayon eh. Pero so far wala namang ulan. Pero kanina bago ako umalis doon sa amin, medyo maulan. So isa yan sa mga pwede nating kunyari maulan na nagda-drive tayo, nagda-drive. Kapag ambon-ambon lang guys, yung mga ulan na ambon-ambon lang, tama lang mabasa yung ano tawag nito, yung kalsada, mas pakaingatan nyo yung gas kasi yan ang delikado. Mas delikado yan. Mas maganda pa yung mag-drive tayo ng sobrang lakas ng ulan. Kaya lang, ang problema naman doon, pag nag-zero visibility, hindi na naman tayo makakita ng hindi natin makikita masyado yung nakakasalubong natin o kaya ano. Oo, mga ganon. Pero kung sa ano ng kalsada, mas the best yun kaysa yung sa mga ambon-ambon lang. Isa yan sa mga technique na bilang driver para sa mga katilor nating driver na kailangan din nilang malaman yan, although na marami naman nakakalam talaga yan totally, pero yung para sa mga hindi pa nakakalam, para sa mga beginner na driver, so kailangan nyo yung tandaan guys kasi malaki ang tulong sa atin yan kasi para safety tayo. Isa rin yan sa mga, tapos may tinuturo pa ko yung sa mga pagiging defensive driving. So yun ang pinaka mas malaking maitutulong sa atin. So medyo cloudy nga talaga ngayon. Tapos yung mga gulong natin guys, kagaya ng mga gulong natin, alam nyo bang tayo, yung mga gulong natin, kailangan sa air niya, yung mga hangin niya, kailangan pantay yung ng hangin niya kasi pagka hindi pantay yan, maano sa gasolina. So sa gasolina naman tayo ng magkakaproblema doon kasi parang malakas siya sa gasolina. So, ibig sabihin kung iisipin anong kinalaman ng gulong sa gasolina, malaki guys kasi yung pagka halimbawa hindi pantay yung air niya, yung medyo hirap yung makina natin dalhin siya. Kumbaga parang pigil siya. Yan mga ganong klase. Yan. So ito pa tayo sa isang kanto, tapos i-detalye natin from time to time na ito para sa pagiging defensive driving. So kung anong dapat at hindi natin pwedeng gawin. So yung mga ganong klase. Although na marami naman nakakalam talaga nito kasi siyempre kung marami mas maano na yung experience nila, so alam na nila ito. Pero yung purpose natin para doon sa mga hindi pa nakakaalam, na para sa mga beginner nating katilor na driver, so itong pwede nyong pakinabangan ito guys para malaman nyo, para magkaroon kayo ng mga idea at technique para sa inyong pagdadrive. So kung kunyari kagaya ng basta parang nagla-live tayo sa driving, yan ang mga simpleng moves na simpleng technique na kailangan din natin malaman. So mga simpleng mga basic lang naman ito, mga basic lang naman na tip at saka tricks. Pero inaano ko na rin kasi sa aking palagay malaki ang maitutulong nito sa atin. Kasi kagaya ko dati na baguhan ako sa larangan ng driving, kumbaga wala akong idea ng kahit ano. So wala naman
noon ng ganitong klase na ng mga panahon namin, hindi kagaya ngayon na marami ka ng mga tip and tricks na makukuha galing sa YouTube. So sa amin noon, talagang wala. Kumbaga doon ka lang makakano sa mga eksperyensyado. Kaya itong mga tinuturo ko rin sa inyo, mga based on my own experience ito. Na talagang nangyari din sa akin. Yung mga ganun. Kasi kaya binabahagi ko naman sa inyo ngayon kung ano yung natutunan ko para ma-share ko rin sa inyo ating mga katilor na gustong mag-drive. So yung mga pagiging defensive driving kasi yun ang pinaka-importante guys na at pinaka-importante yan sa ating pagmamaneho. So kagaya ng mga pagbibigay sa mga kunyari mga alanganin yung kasalubong mo o kasunod, mga ganong klase. At saka yung kagaya ng yung bago mangyayari pa lang, iniisip na natin kagad yung mga possible cause na iniisip na natin, advance yung iisip natin kumbaga. Sa mga ganong klaseng pamamaraan, nadidepensa natin yung sarili natin, tapos at the same time, nagiging defensive tayo sa ating driving. So isa yan sa pinaka-importante. Sa ngayon, medyo hindi naman, kadalasan kasi ngayon wala na yung mga ganong klaseng defensive Kumbaga pero makikita mo naman, kabi-kabilaan yung mga aksidente. So yan ang mga huwag nating payagan sa ating sarili na mangyari. Kasi yan sila, kumbaga kasi hindi sapat yung ingat lang. Sabi nung isa kong narinig maingat naman ako, sobrang ingat ko naman. Yung mga ganun. Pero nagkaroon pa siya ng aberya. So ibig sabihin, hindi ko na babanggitin kung anong klaseng aberya. So ibig sabihin, hindi sapat guys yung ingat lang. Kailangan mo talaga yung magiging defensive ka. Magiging advance yung isip mo dyan na yung mga probable cause na sa ating driving, mga mangyayari, mga ganon. So kung nagiging advance kayo, pag-aralan nyo lang guys, kasi pagka halimbawa yung mga ganyang klase, masanayan nyo na yun na magiging defensive kayo. So ibig sabihin, bago pa lang mangyari, naisip nyo agad. So yan ang pinakamahalaga dyan. Para maiwasan natin, ang ibig ko sabihin yung para hindi na mangyari, ganun. So yan ang pakatandaan nyo yan guys, kasi napaka-importanting bagay niyan, yung pagiging defensive driving natin na tinatawag. Magaling kang kupal ka. Sabi ng iba, Kuya, ano ba yung defensive driving? Ito ang defensive driving, yung kunyari, yung posible pa lang mangyari at hindi pa nangyayari, naisip mo na kagad kung ano magiging course niyan. So ibig sabihin, kunyari dumarating tayo sa mga isang intersection. So alam naman natin intersection na maraming dumadaan dyan, kaliwat kanan. So ang gagawin natin, bago tayo dumating doon, siyempre magmi-minor tayo. Tapos yung tingnan muna natin yung kaliwat kanan. Kasi napaka-importanting bagay yan, yung tayo ng kaliwat kanan na titingin tayo. Kasi mamaya may biglang sumusulpot. Para maiwasan natin, kasi kuminsan maraming mga katilor natin na nagdadrive na basta na lang silang susulpot, kumbaga. Although na tinuturo ko na ito dati pa, pero mas uulitin ko lang para maging safe tayo pare-parehas na ating mga katilor na nagiging driver. Para pare-parehas tayo maging safe. At saka sa mga ganong pamamaraan,
maiwasan natin yung ma-damage yung sasakyan natin. Kasi alam naman natin kapag nagkaroon tayo ng aberya, magastos masyado. So kung may sasakyan ka tapos para-bara ka magmaniho tapos nabangga ngayon, hindi naman sa pag na nabangga o basta nagkaroon siya ng malaking problema. So at least kung marunong tayo, naiwasan natin yung mga ganun. Although na hindi naman talaga maiwasan yan kung talagang sadyaan na ng pagkakataon, pero mas better pa rin kung meron tayong tinatawag na pag-iingat at saka yung pagiging defensive driving natin na tinatawag ko o tinatawag ng karamihan. So tuloy tayo guys, medyo malapit-lapit na rin tayo. Maganda yung takbo natin ngayon kasi wala naman traffic. So wala tayong nakikitang mga violator na ating mga katilor na driver so far. Pero basta kung mayroon man, wag nating gagayahin. Kung may nahagip tayo sa camera natin na gano'n na naging violator, wag nating gagayahin yung gano'n kasi alam na natin yung cause niyan. So mga ganong klase. Maluwag naman ang kalsada kasi may jeep lang. So tuloy tayo guys, malapit na tayo, siguro mga 10 minutes nandun na tayo. So kwento ko lang, kagaya nung itong sasakyan ko, kung isipin guys, lumang-luma na ito. As in luma na talaga. Kasi pa ito, 90s pa. Pero napakatibay ng ng piyesa niya kasi nahalagaan ko ng maigi. So siguro makikita nyo rin na kumbaga isang sample din niya na kapag kayo nagkaroon ng mga ganitong klaseng sasakyan lalo na luma, so naiingatan nyo ng maigi yung pagme-maintain. So kasi kagaya ko, nag-research lang din ako ng tapos ng mga tip and tricks, mga ganon. So dito sa YouTube, marami kayong makikitang mga tricks and tip na sadyan yung mapapakinabangan. So yan ang pinaka-advance sa natin ngayon, teknolohiya natin kasi meron na tayong mga platform na ganong klase. Sa nung araw wala kang makikitang ganong klaseng mga So balik tayo doon sa sa pag-maintain naman ng sasakyan natin para kung magkaroon man tayo ng sasakyan na kagaya nito na luma. So doon lang ako nag-research sa kanila sa YouTube, tapos may nagtuturo naman ng mga ganitong klaseng content na kagaya sa mga driving tip, kagaya ni Randy Taylor na mga ganong klase na pagbibigay ng mga tip and tricks. So malaking pakinabang yan sa atin kasi gano'n nga, kumbaga dyan tayo natututo. So kagaya ang ginawa ko dati, kasi hindi ko naman sinisiraan yung lahat ng ng mga manggagawa, pero nung araw na nagpa top overhaul ako nito kasi na top overhaul na ito guys kasi nag-overheat. So hindi pa tumagal lang siguro wala pang mga 1 year guys bigla na naman siyang bumigay yung nag-overheat na naman siya. Ang masama pa doon, nung pagbukas ko nung aking makina sa top niya, maluwag na yung isang tornilyo. So ibig sabihin, kunyari yung kagaya ng nagpapagawa ka, kumbaga hindi natin maiwasan naman may mga katilor tayo na ang gusto lang ay magkapera, hindi nila hinahangad yung safety ng mga kliyente nila. So mga ganong klase. Kaya ang ginawa ko, nag-research sa YouTube hanggat sa nakita ko yung isang katilor na nagbibigay siya ng tip and tricks. So ang ginawa ko, pinag-aralan kong maigi hanggat sa pinaulit-ulit ko yung video.
Kaya huwag kayong manghinayang guys na ulit-ulitin yung video. Baka mamaya kagaya ng sasabihin ng iba na ang pinaka ano natin dyan, yung pinaka benefit naman natin dyan ay yung kaalaman. Yung may dudulot sa atin na kaalaman. So ganun, ang ginawa ko nung guys, bali inulit-ulit ko yung video niya. Siguro hanggang mga mag 1 week yata ako guys nung ano na yan. Mga 1 week, at least 1 week yung ulit-ulit ko. Pagka may free time ako, panunurin ko. Tapos pinag-aaralan ko habang yan ang gawin nyo, habang nanonood kayo, pag-aralan nyo, tapos i-memorize nyo, kumbaga, kailangan pa bang i-memorize yan, sabi ng isang radio station. So basta ganun, i-ano nyo, para ma-memorize nyo, nang sa ganun, may apply nyo sa inyong mga sarili, mga ganon. So ang ginawa ko nga, ganon nga guys. Tapos bigla na lang, nung medyo pa kabisado ko na, instead na gumastos ako, kasi ganon nga na naging problema nung time na pinagawa ko ito, may problema. Well, hindi pa umabot ng 1 year, nagkaroon na ng problema uli. So ang ginawa ko, ako nang gumawa. Ginawa nung makabisado ko yung video, ginawa ko in-apply ko dito sa aking sasakyan. So salamat naman ay naging matagumpay tayo, at saka yung sa mga pag-ano ng gasolina, sa consumption ng gasolina niya, meron din yan. So hagilapin nyo lang yan sa mga videos na at kagaya dito sa mga driving tip na binibigay ni Randy Taylor. So parang ganito rin yun, na ulit-ulitin nyo lang yung mga at para maintindihan nyo, at saka yung mapulutan nyo ng technique at saka tip. Bali ito pang 5 ko na ito na BCC. Pang 5 na natin na BCC ito na nagdadrive tayo na. So pang 5 na ito, balik tayo kasi medyo na traffic, ay medyo na tayo na pumasok tayo sa intersection. So balik tayo. Bali pang 5 na ito guys na mga driving tip. So kung masipag-sipag kayo, panoorin nyo lang ng panoorin dyan sa aking mga video. Tapos para may matutunan din kayo. Mas nanayan nyo, kumbaga. Wala namang ibang makikinabang dyan, kundi tayo din naman. So malaking bagay yan guys. Kaysa kagaya nga sinabi ko, nung araw, wala nagtuturo ng mga ganito. Sa ngayon, meron na tayo wala nang magiging problema. Kunyari, may problema ka sa electronic, mag-research ka, meron. May problema ka sa driving, mag-research ka, meron. So marami ng choices yan na kung ano man yung natin. Actually guys, ako dati kasi nag-seminar din ako sa electronic, kaya ang mga video natin dito sa kay Randy Taylor, random siya, kung iba-iba. May sa electronic, tapos mga kagaya ng sa automotive. Sayang hindi ko lang na ipakita sa inyo yung pag-ano ko nito, kasi hindi pa naman ako vlogger nung araw na yun, na yung mga time na yun. Wala sa isip ko yung pagbablog. So sana kung nasa isip ko na yun noon na siguro ipakita ko sana sa inyo yung mga ginawa ko nung before na Bago lang kasi ako nitong pagbablog, kasi naisip ko na pwede ko rin ibahagi itong mga ganitong klaseng kaalaman. Totally nakuha ko na naman ito ng libre. So ibabahagi ko rin sa inyo para kagaya ko, pagkapulutan din natin ng aral. So yung mga ganun lang, mga simpleng bagay na malaki ang pakinabang sa atin bilang ka-Taylor na driver. So wala naman tayong nakitang mga maganda naman yung naging biyahe natin. So siguro basta tandaan nyo lang guys, yung pinaka-importante dito yung
kagaya ng mga sa gulong natin, kung anong gagawin natin kung maulan, ganun. At saka yung sa driving natin na mga pagiging defensive driving. So, ano nyo na lang yan, i-apply nyo sa inyong sarili kasi yun naman ang ginagamit ko naman talaga ngayon na para kung ano man magiging posibleng mangyari, naunahan na natin. So, kasi kung di tayo nauna doon, wala tayong alam, eh yun na nga. Minsan doon tayo nagkakaroon ng problema. So mamaya guys, kasi malapit na tayo, siguro babalik na lang ako pagka nandun na tayo sa ano natin. Basta yun lang guys, tandaan nyo lagi yung mga tinuturo ko sa inyo para mapakinabangan nyo yung pagdating ng kayo naman ng nagda-drive. So yun lang, wala naman ng masyadong ano, pero sana may natandaan kayo mga kung ano ba yung mga tinuro sa mga defensive, kung sana may matandaan kayo para ano. At saka unti-unti nyo lang, kung halimbawa hindi nyo man talaga, siyempre hindi mahirap naman natin yan kabisaduhin kagad lahat. Importante dyan guys na pag nagmumuni-muni tayo, yung ibig sabihin ina-apply natin sa ating sarili paunti-unti. So, ang gagawin natin dyan, panoorin na, mag-research tayo na mag-research, tapos kung may mga technique na dapat natin, na kurso na rin natin, tandaan natin. Tapos kung may mga tip naman na ayaw nyo, ay kalimutan nyo. Ganun lang yan guys. Kasi wala naman talagang perfecto na, kahit mga professor, di naman lahat perfect nila. So, ibig sabihin, nagkakamali pa rin sila. Mga eksperto, kumbaga.